Good morning mga guys. Dito tayo magtatanim na naman ulit tayo ng ating orchids. Replant natin kasi sobrang dami na. Hinahayaan ko lang to guys. Pero nasasayangan din ako. Ito guys, gumamit tayo ng coconut husk. Ayan. Kailangan pa natin tong isusok ng 10 minutes. Para ma-absorb natin yung water at ma-easy natin yung husk. Ayan guys, mayroon akong prepare na water na mayroon siyang para pang pa-strong sa gamot or sa ugat ng bulaklak or sa orchids. So after mga 10 minutes guys, isusok natin siya, or 10 minutes, 2 minutes. 2 minutes. So, ayan na, inaano ko, chinecheck ko na siya kung nasusoft na ba yun or na-absorb na ba yung water. Ayan, okay na siya. At pagkatapos ko nitong kinakamay ko na siya para mas mabilis mag-separate yung coconut. Ang ganda pala guys, yung coconut guys, no? Ang daming coconut sa amin, sa probinsya. So as you can see guys, gumamit ako ng rocks sa bottom para hindi masisira yung roots or ugat ng ating orchids. Pag marami yung tubig or pag dilig mo ng tubig ay sobra-sobra at hindi agad na-absorb. So kaya naglagay rin ako dito ng siya guys, gamot or pang regrowth faster sa ating orchids. Ito palang orchids na to guys is Epidiphyllum. Basta guys, ang hirap bigkasin. So basta orchid siya. Long stem yung flowers niya, orange pink. Kung nakikita niyo yung sa pangbungad ng video ko, makita mo yung napakagandang bulaklak. So ayan guys, itong klaseng bulaklak guys ay orchids. Ay yung after niya nagmulaklak ng isang stem, mayroon siyang tumutubo na doon siya natubo ng yung mga itatanim natin. Kinukulik ko lang to kasi minsan nga nangalaglag lang. Yan guys, maganda siya guys kasi nag-bloom siya na year all round. Ang ganda siya. So itong klaseng orchids ay mas easy siya alagaan. Really low maintenance. Basta lang yan, moist lang yan. Yung yung area or around niya sa sapat ay okay siya guys, at kailangan lang ng lagyan ng protective para naman dito sa California minsan malamig. So okay lang siya kasi mayroon naman pang protect. So pag nito guys, ito nagtatanim ako para lang pangbigay kasi sobrang dami na guys. Kung gusto niyo kung gusto niyo ng orchids, comment lang mo, marami akong orchids na ipamimigay. Itong klaseng orchids, yung ibang orchids ko kailangan ko yung naalagaan kasi mas mahal. At ito kasi bigay lang to ng tiyay ng asawa ko. Yung paglibing niya, naglinis na sa bahay nila, at ito yung gusto ko, at ito yung kinuha ko galing sa Laguna Bay, California. So ayan guys, continue lang natin to, isang isang plant lang dumami na yan guys. Ang dami na talaga yan guys. Basta ang nagustuhan ko lang nito ay ang pagbo-bloom niya ng every year at saka year round. Hindi siya nawawalan ng bulaklak. Super dami. Ayan guys, kailangan natin ng orchid plant or orchid food. So ayan, sa dalawang pack na coconut husk, ang dami ko nang nagawa. Ang daming kasi pinakumpak siya, pinakumpak. Tapos ayan, kailangan mo lang talaga siyang isusok sa tubig para mag-multiple yung kadami.
Ay nako, kung dito lang to sa malapit lang yung Pinas, ang dami naming coconut na has. Paano kaya nila kinukumpak yun, no? Pwede sigurong mag-business yung ate ko doon sa mga yung mga bunot. Bunot yung tawag sa amin, guys. Ano sa inyo, guys? Bunot pa din tawag sa inyo nito? Anyway guys, bago pa lang kayo dito sa YouTube channel ko, please subscribe and like and share para updated kayo sa new videos ko. At ito naman guys, sa maliliit lang na pots, ay ilalagay ko lang to sa gilid ng ibang orchid ko. Kasi yung orchid ko, yung ibang orchid, season lang siya nag-bloom. Ito kasi year all around. So, pag ilalagay ko to sa gilid ng pot ng ibang orchids ko, medyo parang naman, oh, ang ganda naman ng orchids na to, year round na siya. Parang ganoon. It's ang ang pagtatanim talaga kailangan i-feel mo ng maganda yung mood mo, para kasi yung ma-reflect kasi yung plants sa personality mo, kung ano yung personality mo, or yung pagtanim mo ay ka ba, matamlay. Of course matamlay din yung tanim, so kailangan ng magandang energy, magandang mood mo o magtatanim ka sa mga anong klaseng mga tanim para healthy din naman. So ayun ang rock, no, dami, bumili rin ako ng rock guys. Please don't forget to follow and share. Thank you. Minsan guys na yung asawa ko, bakit every time ako nagtatanim ng orchids, bakit daw kailangan may rock? Sabi ko sa kanya, para din ma-protect yung root, no, hindi masisira yung root, hindi makababad yung root sa tubig. Pag just in case na siya yung magtanim o magdilig guys, yung tanim parang sobrang overwater siya, so kailangan kong protektahan ng tanim na to kasi love na love ko to. So ito, pinuputasan ko yung gilid niya, hindi naman necessary, pero lang, gusto ko lang siya para naman ayun, nabutas na rin yung ko yung vlog ko nabutas na rin. So ayan, at malapit na tayo. Yun lang yung lahat ng maliliit na yan, kasi nilalagay ko sa gilid ng pot sa ibang klaseng orchids Sorry guys, narinig niyo yung helicopter. Yung bahay namin malapit sa sa airport, so minsan pag may helicopter na mababa yung pag nilalipad na naririnig. So ayan na guys, tapos na natin, at hindi ko na siya dinidiligan ng tubig kasi yung water mayroon na yung gamot. So ayan, ito spray na lang ng konti mix ng orchid food. So ganyan yan yung nilalagay ko. Please subscribe, like and share. So ayan guys, at nilalagay ko to sa pots. Yung pots ko guys, yung iba kasing plants ko ay nagigive up na,
na ano na. Kasi yung asawa ko talagang pag siyang magdilig, namamatay yung bulaklak kasi na overwater. So ito, kahit naman didiligan yung marami, hindi ito drown kasi nga mayroon siyang rock. So ayan, healthy looking. I'm looking forward to see the bloom of this one. Like I said, pamimigay ko to sa may gusto. So, comment lang niyo kayo sa baba. Gusto nyo ng orchids na ganito. Ang dami kong orchids na ganito, guys. Ayan. Tapos na. Thank you for watching, mga guys. Thank you so much. God bless. Bye-bye. Yan. Yan ang bulaklak niya, guys.